Umabot sa 300 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng salakay ng mga otoridad ang isang condominium unit sa lungsod ng Parañaque. Nakatutok si Jay Sabale. Pasado alas 6 ng umaga ng pasukin ng pinagsamang pwersa ng EDSOT, PDEA at PNP ang isang unit sa Sentosa Condominium sa Macapagul Avenue, Parañaque City. Sa isang kwarto sa ikatlong palapag, may nakitang isang sako. Nang buksan, laman nito'y umano'y ephedrine na kemikal na ginagamit sa paggawa ng shabu. Nagkakahalaga raw ito ng 32 million pesos. Sa paghahalughog, nakita sa isang cabinet ang dalawang violet na maletang nakapadlock. Ginamitan pa ng bolt cutter para mabuksan. Dito nakita ang foil packs ng tsaa. Ang laman ng foil packs, puting crystals. Ang drawer sa parehong cabinet, puno rin ng foil packs. Sinuri ang nakitang kemikal. Ilang segundo lang ay nagkulay bugaw ito. Ibig sabihin, positibo raw na shabu ito. Tinatayang nagkakahalaga ng 274 million pesos ang nakitang droga. Ang sako raw na nakita ay kahawig ng sakong nakuha noong nakaraang buwan sa isinagawang grade sa katabing village na Marina Bay. Hinala nila, nagpatuloy pa ng operasyon ang grupo. After the arrest noong January 24, they abandoned the place already. May pumasok ng kotse, nagtatanong tungkol dun sa pupunta sa isang unit, no? Katabing bahay. Pero dito pala talaga ang pakay kasi binabantay na ito ng local guards. So napansin nila na ito talaga sadya. Ito talaga unit na itong sadya. So binato sa atin sa tropa, binato rin sa atin. So medyo nagkaroon ng konting nakawala na rin yung sasakyan na yun. Walang tao sa condominium kaya walang naaresto ang otoridad. Sa warrant of arrest ng Quezon City RTC Branch 78, 8 katao ang hinahanap. Ang napapansin daw ng otoridad, ang imbakan ng iligal na droga nangyayari na sa mamahaling exclusive condominium. Dati siya, nasa mga bundok sila, nasa mga madalit sila mapasok. No, just what they'll be shifting the tactics already, no? Kaya naglipat sila ng mga forced subdivisions dahil stick to ang guards, no? Doon kami nagfo-focus sa ibang lugar. Ngayon, they are now transferring their operations dito na sa loob ng mga subdivisions, mga condominiums. It's a matter of yung magandang pag-explain, pag-persuade sa mga security officers, sa kanilang admin. And then once na ma-establish, sabi ko nga, once ma-establish na yung magandang relationship and ma-convince sila na talagang this is a legitimate operations, they fully cooperate. Nababahala naman daw ang lokal na pamahalaan ng Parañaque sa magkasunod na drug raid sa kanilang lugar. Tingin niya, isa ang pagiging malapit ng kanilang lugar sa Timog Luzon. Meron silang camouflage, ginagamit nilang exclusive subdivision para maitago yung kanilang modus operandi. Ang problema naman natin dito, exclusive, yung privacy ng homeowners naman. Kaya isang city ordinance daw ang balak nilang balangkasin upang masala ang mga umuupa sa exclusive subdivision at condominiums. Jay Sabale, nakatutok 24 oras. Sinisikap pa rin ng GMA News na makuha ang pahayag ng Sentosa Condominium. Kaugnay ng ulat na ito.